Dapat ba buhusan ng malamig na tubig kapag nagkukumbulsyon ng bata? O kaya ilagay ang kutsara sa bibig para hindi maputol ang dila? Maraming ganitong mga paniniwala kapag ang bata ay nagkukumbulsyon, pero delikado ito. Ako si Dr. Rakat, isang pediatrician and a mom, and today pag-uusapan po natin ang seizures or yung convulsion sa bata. Ano bang dapat gawin at hindi dapat gawin? Ang seizure or convulsion ay yung biglang electrical disturbance sa utak. So, ibig sabihin, parang nagsi-short circuit sandali. And kaya nakikita natin yung pagkisay, pamamanhid, minsan pagtili, o yung biglang pagkawala ng malay ng bata. Ang febrile seizures, yung medyo madalas nakikita sa mga bata. Ayon sa AAP, about 2 to 5% ng mga bata edad 6 months hanggang 5 years ay makakaranas ng febrile seizures kahit minsan sa buhay nila. So usually dahil ito sa lagnat, kaya tinatawag na febrile seizures. So sa mga bata 6 months to about 5 years old, hindi pa kasi fully mature yung kanilang brain cells, nagde-develop pa ito, kaya mas sensitive sila sa biglang pagtaas ng lagnat. Yung mabilis na pagtaas ng temperature, not necessarily kung gaano kataas yung usual na trigger. So narito yung ilan sa mga common causes ng seizures in children. So nabanggit ko na yung lagnat na nagkukos ng febrile seizures, epilepsy kung may paulit-ulit yung seizure episodes kahit walang lagnat, infections tulad ng meningitis or encephalitis, head trauma o pag nabagok yung ulo, low blood sugar, electrolyte imbalance o kaya yung mga metabolic diseases. Pwede rin mag-cause ng seizure ang accidental ingestion ng mga gamot or toxins or mga lason. Paano ba malalaman kung nagsi-seizure ang isang bata? So ito yung ilan sa mga symptoms, yung bigla ang paninigas ng katawan or pagkisay sa kamay, sa paa, braso, tumitirik ang mata, walang malay or hindi sumasagot, maaaring umihi or biglang magsuka habang nagsi-seizure yung bata, o kaya tumitigil sila sa paghinga sandali or namumutla or nagiging asul yung kanilang balat. Usually tumitigil yung seizure episode sa loob ng 1 to 2 minutes at pagkatapos para silang pagod, pwedeng tulog o kaya confused yung bata. Ito ang first aid for children kapag sila ay nagkukumbulsyon. Ito ang mga dapat gawin. You have to take a deep breath. Stay calm at huwag magpanik. Ihiga ang bata sa isang flat surface or sa sahig. Alisin ang mga matutulis or delikadong bagay sa paligid na pwedeng makasakit tulad ng mga glass. And you have to turn them gently on their side kapag nagsimula ng bumaba ang seizure para hindi masuffocate sila sa kanilang laway or sa kanilang suka. Tanggalin din yung kanilang salamin if may eyeglasses sila at luwangan ng damit lalo na sa bahagi ng leeg at dibdib. Orasan po ang seizure, tandaan kung ilang minuto at pwede ring i-video ang seizure episode para mapanood ng inyong doktor. Humingi ng tulong o tumawag ng local emergency number lalo na kung first time mangyari. Tumagal ng higit 5 minuto ang konvulsyon, hindi ito tumitigil, hindi bumabalik sa ulirat ang bata at nahirapang huminga o kaya ay nagiging asul ang kanyang balat. Kung ang inyong anak ay na-diagnose ng may epilepsy at ang inyong doktor ay meron ng nireseta na gamot na sa rectum or sa puwet idadaan, sundin ang instructions ng inyong doktor kung kailan at paano ito ibibigay. Ito naman ang mga bagay na dapat ay iwasan gawin kung nagkukumbulsyon ng bata. Huwag ilagay ang kahit anong bagay sa kanyang bibig. Hindi totoo na makakagat nila ang kanilang dila hanggang maputol ito. Huwag din pong hawakan or pigilan ang pagkisay ng kanyang mga braso at kanyang mga binti. Huwag din buhusan ng malamig na tubig, lagyan ng yelo, huwag bugahan sa bibig or muka ng kung ano-anong mga bagay. Huwag ding alug-alugin ng bata, lalo pa po itong pwedeng mag-cause ng injury sa kanyang utak, leeg at ulo. Huwag din pong painumin ng gamot or tubig ang bata habang nagsi-seizure episode. Kailan ba dapat dalhin sa doktor or ospital? Kailangan dalhin sa doktor or ospital ang bata kung ito ang first time niyang mag-seizure, kung tumagal ng higit 5 minutes, kung may color changes lalo na nagiging blue or maputla or nahihirapan huminga, kung hindi pa rin magising ang bata after mag-seizure, kung may kasamang matinding sakit ng ulo, pagsusuka or pangihina, o kaya ay kung nangyari ito sa tubig or may chronic illness ang bata tulad ng diabetes. Kanino ba dapat kumonsulta kung may seizure ang bata? Ang initial assessment usually sa pediatrician pero usually nire-refer po namin ito sa mga espesyalista. Ang tawag sa kanila ay pediatric neurologist. Sila po ang tumutulong para malaman kung ano ba yung cause ng pagkukumbulsyon ng bata. Paano ba maiiwasan ang seizure sa mga bata?
Kung ang bata ay alam nang merong febrile convulsion, you have to control fever early, pero huwag po tayong magpanik tuwing nilalagnat ang bata. You have to ensure na regular ang check-up, vaccination, enough yung kanyang hydration at ganun din ang kanyang pagtulog at iwasan din ang labis na stress sa bata. Most febrile seizures resolve completely and do not cause brain damage. Kadalasan na-outgrow po nila ito by age 5 or 6. The best first aid is staying calm and informed, kaya isave mo na ang video na ito dahil knowledge can save lives. Ito po ulit si Dr. Rakat. Ingat po palagi.